Sa ilalim ng tahimik na agos ng ilog, may mga kwentong pilit na ibinabaon sa limot. Ang tubig. Ang tubig na kadalasang simbolo ng buhay at paglilinis ay minsan ding naging saksi sa mga krimeng hindi kayang sikmurain ng tao. Sa kasong ito, ang katahimikan ng ilog ay binasag ng hindi hiyaw ng biktima, kundi ang kaluskos ng isang mabigat na bagay na inihulog sa tubig. Isang bagay na hindi dapat naroon. Isang bakal na kabinet. At sa loob ng malamig at kinakalawang na kahong iyon, siksik ang katawan ng isang 13 anyos na dalagita na puno pa sana ng pangarap. Ang kanyang pangalan ay itago na lang natin sa pangalang Manel. Ang kanyang kwento ay nagsimula sa isang simpleng paalam, sa isang inosenteng text, at nagtapos sa isang malagim na selos na pumatay sa kanya bago pa man sa tunay na mamukadkad. Ito ang salaysay ng paghahanap ng ina, ang talas ng investigasyon ng mga otoridad, at ang paglutang ng katotohanan mula sa madilim na kailaliman ng tubig. Isang hapon, sa simpleng tahanan ng pamilya Raimundo, ang buhay ay tila normal at payapa. Si Manel, sa edad 13, ay nasa yugto ng buhay kung saan ang mundo ay nagsisimula pa lamang na lumawak sa kanyang paningin. Siya ay nasa kasagsagan ng pagdadalaga, masayahin, malambing sa magulang, ngunit nagsisimula na ring magkaroon ng sariling mundo kasama ang mga kaibigan. Ang kanyang inang si Aling Dolores ay abala sa mga gawaing bahay nang lapitan siya ng anak. Simple lang ang paalam ni Manel. "Ma, aalis lang po ako saglit. Makikipagkita lang sa mga kaibigan." Para kay Aling Dolores, walang dahilan upang manghinala o mag-alala. Ang tiwala niya sa anak ay buo. Alam niyang mabait si Manel, masunurin at hindi gumagawa ng kalokohan. Sa isip ng isang ina, ang paglabas ng anak sa hapon ay bahagi lamang ng kanyang kabataan. Kwentuhan, tawanan at simpleng lakad sa barangay. "Sige anak, mag-ingat ka at uuwi ka rin ng maaga ha." Ito na marahil ang huling bilin ng ina. Pinanood ni Aling Dolores ang pagtalikod ng anak. Nakita niya ang likod nito habang palabas ng pinto. Suot ang kanyang paboritong damit. Bitbit ang cellphone na siyang pangunahing koneksyon niya sa mundo. Wala sa hinagap ng ina ang imahinasyong iyon. Ang paglakad ng anak palayo sa liwanag ng kanilang tahanan ay ang huling alaala na makikita niyang buhay si Manel. Ang pintong isinara ng anak ay tila naging simbolo ng pagsara ng isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng saya. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay unti-unting napalitan ng kulay kahel na dapit hapon. Ang mga ibon ay nagsimula na ring umuwi sa kani-kanilang mga pugad. Ang ingay ng kalsada ay unti-unting humupa. Karaniwan, bago dumilim ay nasa bahay na si Manel. Alam ng bata ang patakaran. Alam niya ang oras ng hapunan. Ngunit nang sumapit ang 6:00, wala pa si Manel. Nagsimula nang tumingin si Dolores sa orasan. Baka naaliw lang sa kwentuhan. Bulong niya sa sarili at sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang dibdib. Naghain siya ng hapunan. Ang mga plato ay nakahanda na. Ang ulam ay mainit pa, ngunit may isang upuan na bakante. Ang upuan ni Manel. Pagpatak ng 7:00, ang simpleng pag-aalala ay naging kaba. Sinubukan nilang tawagan ang cellphone ni Manel. Ring ito ng ring, pero walang sumasagot. Minsan ay cannot be reached. Ang bawat unattended call ay tila tinik na bumabaon sa lalamunan ng magulang. Bakit kaya hindi pa siya sumasagot? Lobat ba siya? Nawalan ba siya ng signal? O anong nangyari na kaya? Hindi na mapakali ang mag-asawa. Ang kutob ng isang magulang ay bihirang magkamali. Kapag maramdaman mong may mali, kadalasan mayroon nga. Nagdesisyon na silang lumabas para hanapin ang anak. Sinuyod nila ang bahay ng kanilang mga kaibigan. Ang mga kaibigan ni Manel. Kumatok sila sa pinto.
nagbabaka sakaling makita ang tsinelas ng anak sa labas ng bahay ng kanilang kaklase. Nakita niyo po ba dito si Manel? Ang tanong nila bawat nakakasalubong. Hindi po tita. Kanina pa po namin siya hindi nakikita. Ang sagot ng mga kaibigan. Ang sagot na ito ay nagdulot ng mas matinding takot kung wala siya sa mga kaibigan niya. Nasaan siya? Ang paalam niya ay makikipagkita sa mga ito, ngunit bakit walang nakakaalam kung nasaan siya? Nagsimulang magdilim ang paningin ni Dolores, hindi sa takot. Ang bawat madilim na eskinita na kanilang nadadaanan ay hindi lugar ng mga masasamang imahinasyon. Ang gabi ay naging napakahaba. Walang tulog ang dumapo sa mata ng pamilya Raimundo. Bawat kaluskos sa labas ng bahay ay nagpapabangon sa kanila. Umaasang si Manel na kumakatok at humihingi ng paumanhin dahil gabi na. Ngunit ang pinto ay nananatiling tahimik at sarado. At ang katahimikan ng bahay ay sobrang nakakabingi. Sa puntong ito, ang isip ng pamilya ay naglalakbay na sa kung ano-anong senaryo. Naaksidente ba siya? Nadukot? Napahamak? Ang kawalan ng impormasyon ay mas masakit kaysa sa masamang balita. Dahil sa kawalan ng sagot ay nagbigay ng espasyo para sa pinakamasaklap na hinala. Sa gitna ng kanilang paghanap, biglang umilaw ang cellphone ng tatay ni Manel. Isang text message. Ang numero ay kay Manel. Sa isang saglit, nabuhayan ang loob ng pamilya. Salamat sa Diyos. Ang una nilang naisip, buhay ang anak nila. Nag-text ito. Agad nilang binuksan ang mensahe. Sabik na malaman kung nasaan ito at kung bakit hindi ito umuwi. Ngunit ang nilalaman ng text ay nagdulot ng kakaibang kilabot kay Dolores. Ang mensahe ay nagsasabing huwag na silang mag-alala kesyo nasa maayos na itong kalagayan kasama ang isang friend at uuwi din naman. Parang normal na mensahe ng isang nagre-rebelde o nagliliwaliw na teenager. Pero para sa isang ina ay may mali. Mayroong napakamaling detalye na hindi mapapansin ng ibang tao pero kitang-kita ng taong nagluwal sa kanya. Ang syntax, ang spelling, ang tono. Hindi ganito mag-text ang anak ko. Mariing sabi ni Aling Dolores habang nanginginig ang mga kamay niya hawak ang telepono. Kilala niya si Manel. Alam niya kung paano ito gumamit ng mga bantas at kung paano ito manlambing sa text. Kung paano ito bumuo ng mga pangungusap. Ang text na natanggap nila ay tila isinulat ng ibang tao. Isang taong nagpapanggap na si Manel. Masyadong formal ang ibang salita. O di kaya naman mali ang pagkakagamit ng mga Jejemon terms na hindi naman ginamit ng anak niya. Ito ang naging susi. Sa halip na mapanatag, lalong tumibay ang hinala ng pamilya na nasa panganib si Manel. Hawak siya ng kung sino at ang taong may hawak sa kanya ay ginamit ang cellphone ng bata upang iligaw ang pamilya. Upang patigilin sila sa paghahanap. Ito ay isang red flag na nagtulak sa kanila upang humingi na ng tulong sa mga kapulisan. Hindi na ito simpleng missing person case. Ito ay posibleng kidnapping o mas malala pa. Ang cellphone ni Manel ay naging lifeline pero hindi dahil nakausap nila ang anak, kundi dahil ito ay nagtuturo ng kinaroroonan ng salarin. Agad na nagtungo ang pamilya sa himpilan ng pulisya. Isinalaysay nila ang lahat ng pagkawala, ang paghahanap at ang kahina-hinalang text message. Ang mga investigador na sanay na sa ganitong klase ng modus ay agad-agad na bumuo ng plano. Kailangan nilang sakyan ang laro ng suspek. Sa tulong ng mga pulis, nag-reply ang pamilya sa text. Nagkunwari silang kalmado. Ang layunin ay mapapunta ang taong may hawak ng cellphone sa isang lugar kung saan pwede siyang mahuli. Ito ay isang delikadong laro ng cat and mouse. Ang isang maling text, isang maling tono ay baka patayin ang suspek ng telepono at tuluyan nang mawala ang koneksyon.
nagpalitan ng mensahe. Ang suspek na tila kampante na napapaniwala niya ang pamilya ay tila pumayag na makipagkita o magpakita. Itinakda ang entrapment operation. Dumating ang araw ng operasyon. Ang hangin ay mabigat. Ang mga operatiba ng pulisya ay nagkalat sa paligid ng meeting place. Nakasuot ng sibilyan, nagpapanggap na mga ordinaryong tambay o naglalakad. Ang pamilya ay naroon din. Puno ng kaba, nagdarasal na sana makita na nila si Manel na buhay. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumitaw. Hindi siya mukhang kriminal sa unang tingin. Mukha siyang ordinaryong binata. Ngunit ang ebidensya ay nasa kanyang kamay. Hawak niya ang isang cellphone. Nang makumpirma ng mga pulis ng lalaking iyon ang ka-text, agad silang sumugod. Pulis. Nabigla ang lalaki. Wala na siyang nagawa nang pusasan siya ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang cellphone. Nang suriin ito, positibo, ito ang cellphone ni Manel Raimundo. Ang lalaki ay nakilalang si Eman. Habang iniimbestigahan ang background ni Eman at ang laman ng cellphone, lumabas ang isang masakit na katotohanan. Si Eman ay nobyo ni Manel. Siya ang textmate na naging karelasyon ng dalagita. Dinala si Eman sa presinto. Sa una, mariing nagtanggi pa ito o gumawa ng kwento. Pero ang bigat ng ebidensya ay hindi maitatanggi. Nasa kanya ang gamit ng nawawalang bata. Siya ang huling kasama nito. At ang mga text message sa cellphone ay nagpapakita ng kanilang ugnayan. Sa ilalim ng masusing interrogation, unti-unting bumigay ang dipensya ni Eman. Ang kanyang kwento ay nagsimulang lumabas, pira-piraso, hanggang sa mabuo ang isang malagim na larawan ng gabing iyon. Ayon sa resulta ng investigasyon at pag-amin ng suspek, nagkita sila ni Manel noong araw na nagpaalam ang bata. Masaya pa sana ang pagkikita na magkasintahan. Ito ay typical na young love. Nagkikita ng patago, nagpapalitan ng matamis na salita. Ngunit ang tamis ay mabilis na napalitan ng galit at pait. Habang nagkakasama sila, napakialaman o nakita ni Emma ang cellphone ni Manel at may nabasa siyang text mula sa ibang lalaki o marahil ay may nakita siyang pangalan sa inbox na nagbigay sa kanya ng hinala. Selos, isang napakababaw na dahilan para sa isang napakalaking krimen. Nagdilim ang paningin ni Eman. Ang pagmamahal na sinasabi niya para kay Manel ay natabunan ng galit at pride bilang isang lalaki. Nagkaroon ng komprontasyon. Nagtalo sila. Ang mga boses ay tumaas at ang emosyon ay sumabog. Ayon sa salaysay, sa tindi ng galit ni Eman, nasaktan niya si Manel. Hindi lang ito simpleng sampal, ito ay pisikal na pananakit na nagdulot ng matinding pinsala sa bata. Sa gitna ng kaguluhan, marahil ay natumba si Manel. Tumama ang ulo o nawala ng balay dahil sa pananakit. Nang makita ni Eman na hindi na gumagalaw ang kanyang nobya, pumasok ang takot at inakalang patay na ito. Sa halip na dalhin sa ospital para subukang iligtas, ang inisip lang niya ay ang kanyang sarili. Dito na pumasok ang maitim na plano. Ang kailangan niyang itago ang katawan. Ang sumunod na ginawa ni Eman ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa buhay ng tao. Nakakita siya ng isang steel cabinet o bakal na lalagyan. Ito ang napagdiskitahan niyang paglalagyan kay Manel. Isipin ang hirap at bigat ng sitwasyon. Binuhat niya ang katawan ng dalagita, ang batang mahal na magulang, ang batang may kinabukasan pa sana, ay isiniksik ito sa loob ng masikip na bakal. Ang steel cabinet ay naging kabaong. Isinara niya ito. Sa pagsara ng pinto ng cabinet ay tuluyan na niyang tinapos ang pag-asa ni Manel na makahingi ng tulong sa kung sakaling buhay pa ito noong mga sandaling iyon. Pero hindi sapat ang nasa loob lang ito ng cabinet. Kailangan nitong mawala. Kailangan itong itapon sa lugar na hindi agad makikita ng tao. Dinala ni Eman ang mabigat na cabinet sa ilog.
At sa dilim ng gabi, sa oras na walang nakakakita, ihinulog niya ang bakal sa tubig. Ang bigat ng bakal ay humila rito pailalim. Lumubog ito sa burak sa dilim kasama ang katawan ni Manel. Pagkatapos nito, inuwi ni Eman ang cellphone ni Manel at doon niya sinimulan ang pagpapanggap. Nag-text siya sa mga magulang at ginaya ang boses ng biktima para pagtakpan ang krimen. Ang bawat text na ipinapadala niya ay dagdag ng kasalanan. Isang paglilinlang sa mga taong nagdurusa na. Matapos ang pag-amin ni Eman, agad na kumilos ang mga otoridad kasama ang rescue team at ang mga divers. Pumunta sila sa lugar na itinuro ni Eman, ang ilog kung saan niya itinapon ang cabinet. Ang tagpo sa pampang ng ilog ay puno ng iyakan at dasal. Nandoon ang pamilya Raimundo, nakatanaw sa tubig at umaasang mali ang kompesyon. Umaasang hindi totoo na naroon ang anak nila. Sumisid ang mga divers. Ilang oras ang paghanap sa ilalim ng Murky River at sa wakas, naramdaman nila ang bakal. Itinali ang mga lubid, hinila pa itaas at dahan-dahang umahon mula sa tubig ang isang kalawang na steel cabinet. Ang tubig ay tumutulong mula sa siwag nito, tila mga luhang pumapatak para sa biktima. Nang buksan ang cabinet, sa harap ng mga investigador, bumungad ang karumal-dumal na katotohanan. Nasa loob ang bangkay ni Manel Raimundo. Ang hiyaw ni Dolores ay dumagundong sa paligid. Ang sakit ng isang ina na makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan ay walang kapantay. Hindi ito ang Manel na umalis ng bahay, masigla at nakangiti. Ito ay isang Manel na biktima ng karahasan, biktima ng maling pag-ibig, biktima ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Kinumpirma ng otopsiya at ng investigasyon ang mga natamong pinsala ng biktima. Ang kaso ay isinampa laban kay Eman. Ang hustisya, bagamat mabagal at masakit ang proseso, ay nagsimulang gumulong. Ang kwento ni Manel Raimundo ay hindi lamang isang police report. Ito ay isang babala para sa mga magulang. Ito ay isang paalala na maging mapagmatyag sa mga gadget ng mga anak. Ang cellphone, hindi lamang laruan. Ito ay pintuan kung saan maaring pumasok ang mga estranghero o mga taong may masamang balak. Ang mother's instinct ni Dolores ang naging susi kung hindi niya napansin na mali ang text. Baka hindi nahuli agad si Eman. Si Manel ay wala na. Ang kanyang pangarap ay nalunod kasama niya sa ilog. Ngunit ang kanyang kwento ay mananatiling buhay upang magsilbing aral. Ang bawat text message ay may kwento. At sa kasong ito, ang text message ay naging huling hibla ng koneksyon. Bago tuluyang nabunyag ang lihim sa loob ng bakal na kabinet. Ang katarungan ay nakamit sa pamamagitan ng pagkakulong ni Eman. Ngunit ang pighati ng pamilya ay mananatiling agos na hindi kailanman matutuyo. Tulad ng ilog na naging saksi sa huling hininga ni Manel. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Semic Crime Stories.